Maganda at maluwalhating araw po sa inyong lahat. Ngayong Huwebes, ika-17 ng buwan ng Hunyo taong 2021. At paalala po sa inyong lahat ang ating pagsusot ng face shield at ng ating mga face mask. At pag kayo po ay nasa labas na, iwasan po ninyo ang kumpul-kumpul at kayo'y dumistansya sa mga masasalubong at makakatabi po ninyo. At least 2 meter or 6 feet distance. And always wash your hands thoroughly with soap and water. And syempre, huwag niyo kalimutan yung pagpapalakas ng inyong mga immune system, which means kumain po kayo ng maraming gulay, prutas, seafoods, uminom ng maraming tubig, mag-exercise tuwing umaga. At kayo po'y matulog 8 hours a day. And expose yourselves to morning sun for your vitamin D. Puntahan po natin itong merong mga pinapayag ang Philippine National Police na yun daw pong mga regional and provincial checkpoints ay mananatili na striktong babantayan, imo-monitor ang mga taong tumatawid sa borders. In other words, from one place to another. At sabi po ng PNP, stricto nilang ipatutupad ang protocols dyan po sa mga quarantine checkpoints. And ang mga pulis ay babaguhin po nila, ipatutupad nila kung ano mga pagbabago ng pamalaan pagdating sa mga border control guidelines. Sa ngayon po, yung mga kapulisan po natin ay patuloy na babantayan yung mga quarantine control points. Lalong-lalo na po doon sa mga lugar kung saan dumarami yung mga may sakit ng COVID. Siyempre gusto ng ating pamalaan na mabawasan kung hindi man matigil yung pagkalat ng virus sa mga lugar. Lalong-lalo na dun sa mga dati ng konti lamang ang mga na-report na may sakit, baka dumami pa. Hindi po binanggit kung gaano karami yung mga checkpoints. But the point is, basta pag may checkpoint, sigurado stricto po ang monitoring nito. Ito naman para sa inyong kabutihan din. Kasi kailangan talagang yung lang mga pwedeng lumabas sa kanilang mga bahay o pwedeng tumawid o lumipat sa ibang lugar ang papayagan sapagkat meron tayong mga tinatawag na quarantine classifications. Depende kung ikaw ay nasa GCQ, MECQ, ECQ, kailangan talaga yun. Yun para sa ating kabutihan lahat. Kaya yung pong mga daraan sa mga striktong pagpapatupad ng border controls, wag po kayo magre-react ho. At yan para sa inyong kabutihan at sa ating lahat. Samantala, ito pong DOH naman, meron ng mga binigay na panghihikayat. Pinaalalahanan po nila at hinihikayat ang mga kabataan kung maaari daw po ay sila ay mag-donate, magbigay ng dugo. Sapagkat ito raw po ay kailangan dahil yung supply ng mga dugo natin, kailangan po doon sa mga nangangailangan. Tandaan nyo, merong mga kaso na pag-uopera ng isang tao, kailangan ng transmission, paglipat ng dugo, pagpapalit ng dugo. Marami yung pangangailangan yan, lalo sa mga ospital.
Sangayon po sa DOH, noong 2020, yung total blood collection sa Pilipinas, bumaba ng 22.8% kung ikukumpara mo sa nakaraang taon dahil nga dito sa pandemya. Bumaba ho yung supply ng blood, pero yung pangangailangan hindi naman nabago. So, madalit sabi, nung nakaraang taon, kailangan natin yung ganitong number ng dugo. Kulang na nga yung dumating. Kaya, hindi naman nabago yung pangangailangan. O kaya kailangan, we have to correspond to the need. Kung baga, kailangan punuan natin kung ano yung pangangailangan, dagdagan natin yung kakulangan. Kaya itong mga bata, kayo ang malalakas. Tayo'y nananawagan din sa inyo. Tulungan ninyo yung ating mga kababayan na nangangailangan ng dugo. At tayo'y magbigay ng blood. At yung Department of Health, sa pamamagitan ng National Voluntary Blood Services Program, patuloy po naman na sinisiguro nila na yung supply ng blood, pati blood products sa ating bansa, sa pamamagitan ng mga blood donors, hahayaang makadaan ng walang striktong pagpapatupad ng community quarantines. Meron naman ng mga free shuttle services to and from the blood service facilities at saka yung mga mobile blood donation drives. Madalit sabi, pag tayo po halimbawa gusto ninyong mag-volunteer, magbigay ng dugo, pupunta kayo dun sa mga center, mga lugar ng mga pagkukunan ng dugo, kailangan hindi kayo maantala. So, sabi ng DOH, sisiguruhin natin, walang restriction. Mayroon nga mga free shuttle, pero doon pa kayo isasakay. Kaya nananawagan ang DOH at tayo ay mananawagan din sa publiko na voluntaryo po kayo. Ibigay niyo po yung mga dugo. Alam niyo, yung mga malulusog, walang problema sa pagbibigay ng blood. Tayo nga Kailan ba tayo huling nagbigay ng dugo? Last year, nagbigay tayo ng dugo Pag medyo malusog naman ang katawan, walang problema yung pagbibigay ng dugo. At saka, as usual, the usual panawagan na yung pong pagpapatupad ng minimum public health standards, sinabi rin nila. At saka siyempre, yung uling pagpababakuna, lumiliit na yung bilang ng mga ayaw magpabakuna. At mabuti naman. Sapagkat yun ang kailangan talaga natin. Yun ang solusyon dito sa pandemyang ito para makabalik na tayo sa normal. Samantala, ito maganda ito. Itong senadora, ito palagi natin itong pinupuna dahil ito mahilig itong sa halip na tumulong sa gobyerno. Wala nang ginawa ito kundi pulaan ng mga bawat galaw ng pamalaan ng Administrasyong Duterte. Walang makitang kagandahan at hindi ba palagi natin sinasabi, sa halip na ginagawa niyan, pwede ba tumulong kayo sa mga panawagan, halimbawa sa pagpapatupad ng health protocols natin? Hindi nyo naman ginagawa. Kaya itong si Senadora Risa Ontiveros, for the first time, pupurihin natin to. Kasi, nananawagan siya sa publiko, nanghihikayat siya, na kung maaari mag-donate kayo ng blood. Kasi, naaalarma siya na lumiliit ang supply ng dugo natin sa nakaraang taon.
At marami pong mga ospital na hindi malaman kung saan kukuha ng mga dugo. Katunayan, tayo po nakakatanggap ng mga cries of help, mga hihingi ng saklolo, kailangan ko ng dugo, takbo naman tayo kay Dick Gordon, chairman ng Red Cross. Nakakakuha naman, bibigay naman agad si Senador Dick Gordon. Kaya, kailangan daw, sabi ni Senadora, yung mga kababayan natin, yung mga malulusog, hinihikayat na magbigay ng mga dugo. Ito ang sinasabi ko, Senadora Risa. Pag ganyan ang mga sinasabi mo, susuportahan kita dyan. Kasi yan ang mga panawagan na maganda, nakakabuti. Hindi yung puna ka rito, pulaan ka doon. Buti sana kung tama naman yung mga sinasabi mo. At yan, marunong ka ngayon na kumilala doon sa mga ginagawa ng Department of Health at mga National Voluntary Blood Services na hindi pinahihirapan at pinadadali yung pagbibigay ng mga dugo ng mga blood donors upang maidagdag sa supply natin. Ang tama na yan, huwag ka nang lumampas pa dyan, huwag ka nang mag-criticize sa DOH na dagdagan pa yung kanyang mga ginagawa para mahikayat. Talagang ginagawa yan. Huwag mo nang dagdagan yung pinupuri na nga kita Huwag mo na sabihin, kailangan yung DOH. Huwag na yan ganyan. Okay na yan, manghikayat ka. Hindi ba? Ganyan dapat ang ating gagawin. Samantala, ito pong WHO, World Health Organization, at ang UNICEF, alam niyo ba, magandang balita ito. Nagdeklara po sila na yung polio outbreak dito sa bansa natin, tapos na. Anong ibig sabihin? Hindi po ba nagkaroon tayo ng polio outbreak? Noong 2019, 2 taon na nakakalipas. At dahil dito sa bakuna, para sa polio, ibig sabihin, naging matagumpay po ang ating bansa sa pagsawata ng pagkalat ng sakit na polio. At ito pong payag nila, ito'y batay sa kanilang pagsusuri at pag-aaral na yung pong pagtugon ng ating pamahalaan dyan sa naging problema rin ng buong mundo. Kasi global po itong polio dumating ibig sabihin daw, okay yung ginawa ng ating pamahalaan. Kaya sa isang pahayag ng World Health Organization, UNICEF, sinasabi na walang polio case o kaso na natuklasan sila sa nakaraang 16 na buwan mula nung diniklara yung outbreak noong September 19, 2019. Kaya sa isang public briefing, yung Department of Health, nagsabi na 17 kumpirmadong kaso ng polio mula nung ito'y nabuhay noong 19 rather. Wala namang namatay. Kaya after 19 years daw, polio-free na tayo. And it came just a few months before the onset of the COVID-19 pandemic. Magandang balita yan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi, ibig sabihin, yung effectiveness ng bakuna ay talagang makikita mo dahil nasawata nga natin. Kaya itong napakahalaga ng bakuna po natin para magawan din natin ang paraan ng paghinto
ng coronavirus gaya ng pagpapahinto natin sa polio outbreak. Babalikan po natin kayo kalipas ang ilang sandali. Paalala muna. Itong Commission on Human Rights, pareho din ng Senadora Risa. Pupurihin din natin kasi at least ngayon, maganda yung sinasabi mo. Sabi niya, itong polio outbreak sa bansa na na-contain natin sa pamamagitan ng bakuna, magandang sinyalis to. Kaya hinihikayat niya rin ang mga Pilipino na magpabakuna. Kasi kung na-stop natin yung polio sa pamamagitan ng bakuna, di ganun din. Itong COVID-19, kaya-kaya natin din gibayin to, sirain natin to, tigilin natin to. Yan ang mga ganyang mga pahayag. Yun ang mga nakakatulong. Sumama kayo sa pamahalaan. After all, you're part of the government. Ang ginagawa niyo, sinisirahan niyo pa yung gobyerno. Kaya tama yan. At least, ngayon napuri ko kayo. For the first time. Ano pa? Yun naman pong China, maganda rin naman ang sinasabi. Kasi sabi nila, sisiguruhin nila na ipagpapatuloy nila na bibigyan ng priority. In other words, bibigyan tayo ng halaga. Kaugnay naman sa pagbibigay ng bakuna. Supply ng COVID-19, vaccine. Di ba, yan ang palaging problema ng lahat. Paano naman kasi itong mga malalaking bansa, kinorner na yung mga bakuna. Pero mga namang okay na. Sa ngayon po dun sa DFA Secretary ng China, or rather, sang-ayon sa DFA Secretary natin na si Teddy Boy Locsin, yung pong Chinese Foreign Minister and State Councilor na si Wang Shi, nagbigay ng kanyang assurance na during the bilateral talks nila sa sidelines ng special ASEAN-China Foreign Ministers meeting in Chongqing, China, noong nakarang linggo, talagang sabi niya, huwag kang mag-alala. At sigurado tutuloy namin yung supply ng bakuna sa inyo. At nagpasalamat naman po si Secretary Teddy Boy Locsin dahil dun sa nasa tamang panahon ng patuloy, walang break ng pagbibigay nila ng bakuna sa Pilipinas. At ito'y mahalaga sapagkat hindi nasisira yung programa natin sa rollout ng bakuna. At doon po sa dalawang, or rather sa pag-meeting ng dalawa, kinilala nila na talagang doon sa 46 na pagsasamang opisyal ng dalawa sa diplomasya, marami nang napagkasunduan sa panig ng kalakalan, sa turismo, pati na sa pagtutulungan, kaugnay sa development, sa infrastructure, at sa pangkalahatang diplomatiko at mga political na relasyon. Talaga namang malaki na ang narating natin, malayo na. At maliban pa dun sa assurance mo nila na bibigyan tayo ng continuous supply ng bakuna, kinilala ng dalawang panig
dalawang foreign affairs secretaries ng dalawang bansa. Yung partisipasyon ng China dito sa ating Build program at ang kanilang malapit na pagsasamahan sa loob ng ASEAN-China Dialogue Mechanism. Hindi po ba meron talaga tayong mekanismo? Pag hindi tayo nagkakasundo sa isang bagay, pinadadaan po natin sa diplomatikong lamesa. At siya naman patuloy at kahit nang protesta tayo ng protesta, 100 na yata ang protestang inihain ni Secretary Teddy Boy Locsin dahil naman sa mga pangpasok nitong mga Chinese vessels sa West Philippine Sea. Sila naman, kinilala nila at wini-welcome nila na merong progress naman sa negosasyon dun sa Code of Conduct dyan sa South China Sea. At binigyan nila ng pagpapahalaga yung tinatawag na self-restraint. Kung baga, pipigilan mo ang sarili mo na sa halip na kayo'y magbabag, mag-away, gumamit ng dahas, kailangan daanin natin sa mapayapang pag-uusap kung ano man ang hindi natin pinagkakasunduan sa ilalim ng international law, lalong-lalo na yung 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea or tinatawag na UNCLOS. Alam niyo po 500 taon na tayong magkakaibigan. Panahon pa ng mga barter trade yan. Kaya tinitingnan po nila na palawakin pa yung relasyon ng Pilipinas at China. At yan naman ang kanilang batayan dyan, yung regional peace and stability. Kung baga, yung kapayapaan at yung kapanatagan dito sa riyon. Yan ang mahalaga dyan. Yung wala tayong gulo, wala tayong away. After all, tayo namang lahat nilikha ng isang Diyos. Hindi nga natin maintindihan bakit nagkakaroon ng mga digmaan, labanan, patayan. Kung isasagawa lang natin lahat ng mga katuruan ng reliyon, wala namang ibang tinuro ito, kundi mag-ibigan kayo. Tingnan nyo, humanap kayo ng reliyon, nagsabing magpatayan kayo. Wala akong ganon. Palaging magmahalan kayo. Let us love one another. Samantala, ang ating pong bansa naman, merong mga kasunduan sa paggawa or labor pacts sa 7 European countries. Meron silang mga bilateral agreements kung saan ito'y magbibigay ng mga oportunidad, ng trabaho para sa mga OFWs natin. Sa ngayon kay Secretary Bello, yung po daw pinaka-latest MOU nila, o Memorandum of Understanding, pinirmahan na ng Romanian government sa pamamagitan ng kanilang Romanian Embassy Charge d'Affaires, si Michael B. Sion, na mag-hire pa, kukuha pa ng mga manggagawang Pilipino. At maliban pa po dyan sa Romania, marami pang bansa na nakipagkasunduan din dito sa ating Secretary of Labor ng Department of Labor para nga yung mga Pilipino makapagtrabaho doon sa kanilang mga bansa. At yan pong tinutukoy natin ay ang United Kingdom, ang Germany, ang Czech Republic, ang Switzerland, ang Italy, pati po yung Espanya, Spain. Alam niyo ba na pangkasalukuyan, mga 1,500 OFWs. At ito ay mostly employed dyan sa health and safety and transportation companies. At dyan po sa Romania at 20% ng total foreign workforce ay galing sa atin. Kaya sabi ni Secretary Bello, yan daw pong Memorandum of Agreement, ito'y talagang palalakasin, pagagandahin ang relasyon natin sa
paggawa sa pagitan ng Pilipinas at ang Romania. Sa parte naman ng Romania, sabi naman ni Minister de Affairs Zion, yung bilateral agreement, makakatulong din ito upang maibsan yung mga kawalan ng trabaho ng mga OFWs natin dahil naman sa pandemic, nawalan ng trabaho sila. At inassure naman po ni Zion na yung Romania ay isang bansa na safe, ligtas, good, maganda, at isang dissenting work environment para sa mga Pilipino. Meanwhile, meron naman pong sinasabi itong DNR, itong Department of Environment and Natural Resources, sapagkat minamadali na daw nila yung rehabilitasyon, yung pag-aayos, paglilinis ng Manila Bay, kahit na maraming kritisismo laban sa kanila, sa ginagawa nilang pagpapaganda naman ng beach. At yung pong briefing na ginawa nung Lunes, sinabi ng DNR na talagang sisiguraduhin nila na makumpleto yung proyekto ng pag-aayos dyan sa Manila Bay. At pina-fast track nga po nila. Sa ngayon naman kay Secretary Roy. At personal na pumupunta po si Secretary Roy doon sa lugar upang tingnan kung maayos ang mga ginagawang pagpapaganda, pagpapalinis ng Manila Bay. Kung matatandaan nyo, yung mga environmentalists, saka yung mga mangingisda natin, sinasabi na yung paglalagay ng crushed dolomite dyan po sa shoreline, hindi raw po makakatulong ito sa problema ng environment dyan sa Manila Bay. Yung mga kritiko rin, sinasabi na yung project, wala sa panahon, sapagkat tayo nasa krisis, kung bakit ka nagpapaganda. Pero, alam nyo, yung proyekto yan sinangayunan ng Kongreso sa ilalim ng 2019 National Budget. At talagang nasa legal lahat yung ginawang bidding dyan. At nai-award na nga yung paglilinis yan sa mga contractor bago pa nagsimula yung COVID-19 pandemic. At 28 milyong piso lamang ang nagugol galing dun sa 389 million pesos na alokasyon para sa rehabilitasyon ng Manila Bay at paglilinis dito. Ang nagamit para dun sa kinikriticize na crush dolomite. At siyempre, ang pamahalaan po, hindi naman basta titigil sa isang proyekto, lalong-lalo na nga, meron ka ng kontrata. Mandidemanda naman tayo. At meron tayong talagang tungkulin, nalinisin natin, ayusin natin ang Manila Bay para sa ating mga sarili at para sa mga henerasyon na darating. Sa totoo lang, alam nyo, marami na tayong napuntang bansa. Wala tayong nakitang kasing dumi ng Manila Bay. Talagang yung mga ibang bansa, maraming mga bansa talagang maayos po sila doon. Maalaga sila sa kanilang environment, sa kanilang mga dagat. Kita mo, asul pa kulay Talagang hahanga ka sa kalinisan. Kailangan dito sa ating bansa, tayong mga Pilipino, tayo na mismo ang magbigay ng sarili nating mga kooperasyon. Huwag tayo magtatapon ng basura. Kahit saan, tinatapon natin, lalong-lalo na dyan sa mga dalampasigan, sa mga dagat, sa mga ilog. Sus Maria Josep. O, tinan niyo yung Pasig River. Napakadumi, mabaho pa. Mga klase talaga. Anyway, balikan po natin kayo makalipas ang ilang pang paalala sa ating istasyon.
bagong magandang balita, yung mga guro sa public school teachers, o kaya yung mga kritiko, pakinggan niyo po itong mga binabalita ng Department of Education. Noong Lunes, kahapon, nag-anunsyo na merong release ng 5,000 cash allowance para sa mga classroom teachers for the school year 2021 at 2022. At sabi po ng DepEd, etong galaw na ito, hakbangin ito, kaugnay ito sa patuloy na pagsusuporta ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga guro. Kaya dapat nalalaman ito ng mga kritiko. Wala na kayong ginawa kung hindi pulaan ng gobyerno, pero hindi nyo alam itong mga programa ng gobyerno. Gayahin nyo si Mayor Dante Torres ng Gagua, Pampanga at na kikinig sa lahat ng mga balita. Kaya alam niya kung ano ang ginagawa. Mamaya makikita natin to. At naimbitahan tayo dyan sa Gagua, Pampanga. Kakausapin natin ang mga barangay kapitan. Magbibigay galang tayo at para malaman natin ang mga concerns ng munisipyo ng Gagua sa ilalim ni Mayor Dante Torres. Anyway, balikan po natin itong DepEd. Sabi ng DepEd, yung mga classroom teachers, tatanggap ng 5,000. Kasyo ito At ito, ang layunin po nito para makabili sila ng mga gamit nila sa eskwela. Whether tangible or intangible. At ito'y kailangan po nila sa kanilang mga pamamaraan ng pagtuturo sa internet at iba pang komunikasyong kailangan mong gastusin. Pati na yung kanilang taong-taong medical examination. At sa tulong po ng Kongreso, yung departamento ay patuloy na isusulong yung magandang pinansyal na suporta sa mga public school teachers natin. Yan po ang sabi ni Secretary Leonor Magtulis Briones. Sabi po ni Secretary Briones, itong taon nito, ang simula ng dahang-dahan pero siguradong pagtaas ng mga cash allowance ng mga public school teachers na talaga namang walang ginagawa kung hindi magbigay ng kanilang panahon upang turuan ang ating mga kabataan at magbigay ng kalidad na edukasyon kahit na merong pandemic. At ito pong pagbibigay ng cash allowance, sabi ni Secretary Briones, ibibigay po ito dun sa mga entitled public school teachers not earlier than the official start of every school year. Kung baga, ibibigay na po ito dun sa mga guro bago pa magsimula yung pagbukas ng eskwela. O kaya naman, kung kailan didesisyonan ni Secretary Briones o kung sino man na dinesignate niya mga otoridad. At ito daw pong circular na ginagawa niya, sasakupin ito lahat ng permanente, pati provisional public school teachers, kasama na yung alternative learning system, mobile and district ALS coordinators in all public, elementary, junior, and senior high schools and community learning centers. At ito pong DepEd naman, meron namang magandang ibinabalita sa atin. May natuklasan daw po sila na 155 na mga mali na impormasyon dun sa mga learning materials, pati na yung paggamit ng bulgar na salita. Ano kaya itong bulgar na salita ito? Sana binigyan mo kami ng sample. Sa ngayon po sa DepEd, yung pagkakatuklas daw po nila ng 155 errors, kailangang magkaroon ng pagbabago sapagkat ito raw
nakita nila doon sa mga locally developed materials. At ito raw, ibinigay na nila sa division office level para magkaroon ng errata on these errors. Meaning to say, doon sa mga materials na mga mali, kailangan gumawa kayo ng correction at lalagay nyo ng errata. Kaya yung pong mga resource person, yun daw pong vulgar world, yung vulgar na salita, kung hindi nila maintindihan, paano ito nakapasok sa mga learning materials? Halimbawa, yun daw pong nakalagay sa module for students in Pampanga, the module daw, yung material na yun, defines aswang as. Yung aswang daw, dinidefine. Ang ibig daw sabihin, siya rin ay isang Diyos. Ano yan? Diyos siguro ang ibig niya. Siya rin ay isang Diyos, pero ang aswang ay pinaniniwalaan na ito'y tao na kumakain ng kapwa-tao. Kung minsan ang mga ito ay pinapaniwalaan na may mga pakpak, at sila raw ay gising kong gabi para maghanap ng yung pala yung yung bulgar na salita, malaswa nga naman yun. Hindi na ho natin sasabihin dito sa programa. Salitang kanto ito, salitang hindi maganda nga naman. Naghahanap daw ho ng, kung baga sasawa, siping. Pero yung siping na ginamit niya, iba. Yung mga, pati ako, hindi ko masabi. Anyway, yun daw ang paggamit ng salitang yun. Na, ibig sabihin nga yung pagsisiping sa Ingles, talagang hindi katanggap-tanggap yun. Kasi yung mga bata, pag nabasa yan ako, gagamitin nila yan. Anyway, samantala, yung pong PNP, nagbabala na yung mga kandidato sa darating na halalan, maaaring mag-take advantage daw po ng paggamit ng itong mga digital platforms, pati mga e-wallets, para daw mamili ng boto sa susunod na halalan. Hindi po ba, itong darating na halalan, mamimili tayo ng bagong presidente, vice presidente, mga mahigit na 300 mambabatas, pati mga local government officials. Ito ay gaganapin sa May 9, 2022. At alam niyo naman, ang ating kasaysayan dito sa eleksyon, merong bilihan ng boto. Maraming mga politiko talaga namang nanliligaw ng mga botante sa pamamagitan ng pag-aalok ng cash, ng pagkain, at kung ano-ano pang mga giveaways. Pero sa isang kalakaran kung saan ay halos hindi makagalaw ang mga botante ngayon, kasi meron nga mga quarantine maring yung tinatawag na cashless vote buying maging normal at mahirapan na ma-detect. Anyway, alam nyo, kay may pandemya o hindi na talaga mawawala yung bilihan ng boto. Maraming pamamaraan ng pagbibili ng boto. Ang iba, papadaanin sa donasyon, kunyari. Ang iba, dadaanin sa... basta marami. Alam nyo, yun ang sinasabi natin. Kaya, ang gusto ko sana lahat ng Pilipino, mapag-aral natin mula prep hanggang kolehiyo, libre. Kasi, alam nyo, pag walang aral, kung kulang ang aral, talagang bukas ka. Bukas ka, pwede mong ibenta ang sarili mo. Unang-una, pag wala kang aral, wala kang trabaho. Kung may trabaho ka naman, talaga namang minimal lang ang sahod mo.
Madalit sabi, kulang. Kulang ang pera mo. Kaya bukas ka na ibenta ang boto mo. Di po ba? At kung wala ka ring aral, madali kang maengganyo sa mga gimmick ng mga politiko. Madali kang bumoto doon sa mga popular. Pero hindi naman wala silang kakayahan na maging mambabatas o maging LGU. Kaya may mga na halal tayo, wala. Nakaupo lang sila dyan, nagsasahod lang. Walang ginagawa. Kasi nga, halal sila na wala naman silang sapat na kakayahan. Anyway, pero ang PNP, gagawin daw nila ang kanilang makakaya para mas bantayan nila yung mga ganitong irregularidad at mga kalokohan. Hindi nga malaman ngayon kung paano ba mga kampanya, mga kandidato ngayon. May pandemic, so bawal yung mga gathering na malalaki. Wala na mga rally-rally ngayon. Dahil pag nag-rally ka, siyempre magkakatabi kayo. Mabuting kung lahat tayo, nabakunahan na, wala nang problema. Samantala, itong Commission on Elections, introduce na nila ngayong araw na ito, nung nakaraan pa lang, Tuesday, dahil Huwebes na ngayon 2 days ago pa, nung in-introduce nila ito, yung smartphone application daw, layunin nito streamline o speed up mo yung voter registration process. Sa madalit sabi, high-tech na tayo ngayon, pwede na tayong online registration. Ang dami na nga ngayon napakadali na nga ngayon. Kasi pag online, hindi ka na kailangan pumunta ron. It will save you time, effort, pera. Sabi mo, pupunta ka sa computer shop, magda-download ka pa ron. Print the form. Kukunin mo pa yung form yan sa lokal na opisina ng COMELEC para ipifill out mo pa manually. Pero pag online, wala na lahat yan. Puro ka na lang click. Okay na. Tayo naman, illiterate yan. Kaya yung mga marurunong ang pinapakiusapan natin. O ano pa? Ito pong ito na naman. Mayroon na namang grupo na nagrereklamo. Ito daw pong COMELEC. Punong-puno ng mga inappoint ni Presidente Duterte na commissioner. Kailangan daw maglagay ng mga hindi taga Davao. Alam nyo, tigilan na po natin yan. Kaya taga Davao ka, taga Maynila ka, ang mahalaga, qualified ka ba? Meron ka bang competence? Meron ka bang kaalaman? Yan ang mahalaga dyan. Hindi yung porket Davao ka, hindi ka na pwede maging commissioner dahil taga ron ng presidente. Hindi na po pwede yan. Tigilan natin yung mga regionalistic thinking na yan. Tayo naniniwala naman na yung mga ninombra ni Presidente Duterte sigurado na gagawin nila ang kanilang tungkulin batay sa kanilang mga sinumpaang tungkulin. Papairalim po nila kung ano yung batas, patutupad nila yon. Ganun yan. Palibasa kasi, siguro yung mga nakarang commissioner, meron mga history na nandadaya. Kaya akala nyo, itong COMELEC ngayon ganun din gagawin. Nako, itong pong mga LGTB, TIQ, magre-react sila. Meron sila mga binabanggit na ayaw nila, hindi nila daw nila bobotohan itong mga taong ito. Nang banggit sila ng 3 pangalan, pero hindi natin babanggitin. Basta yung pong grupo ng mga LGBT, IQ, kailangan po igalang natin. Dahil
alam nyo, may karapatan sila. Yung sexual orientation na tinatawag, yung gender identity. Sa totoo lang, ako, hangaw ako sa kanila. Alam nyo ba kung bakit? Ang gagaling eh. Mga artist. Tingnan nyo, sa mga designer, o hindi po ba, sino ba mga nandun? Karami yan. If not all, galing dyan sa grupong yan. Marami yun. Marami talagang magagaling. Kaya ako, hanga ako sa kanila. Anyway, mukhang inaabot na ho tayo ng oras. Tayo pansamantala. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelon. Nagpapaalam at magkita na naman tayo ulit bukas. At nagsasabi sa inyo, huwag niyo pong kalilimutan magsuot kayo ng face mask, ng face shield, at ng inyong mga kamay, hugasan po ninyo ng tubig at sabon. At pag kayo po yung nasa labas, siguraduhin nyo lang, you maintain, panatilihin po ninyo yung distansyang 2 metro o 6 na pie. At huwag nyo kalimutan yung paalala sa atin ng ating mga magulang. Mga bata pa tayo, sinasabi sa atin, oy, huwag kayo masyadong magkakain ng hindi masustansya. Kailangan maging malusog kayo, kumain kayo ng gulay, kumain kayo ng prutas, uminom ng maraming tubig, ano pa. Abay, matulog kayo ng 8 oras sa gabi. Mag-ehersisyo kayo. Magpainit kayo ng morning sun for your vitamin D. And syempre, huwag niyo kalilimutan na pag kayo'y nagising na sa umaga, matapos ang mahimbing na pagtulog, huwag ko kayong makalimot na magpasalamat sa dakilang lumikha sa pagbibigay ng buhay sa atin, pagdudugtong ng mga buhay natin, at yung ating pong pasasalamat din ay ibigay natin sa Kanya sa pag-akay sa atin sa tuwid na landas. At manalangin din po tayo na pagpatuloy ang kalusugan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang tuloy-tuloy ang kanyang maganda at matapat na paglilingkod sa ating sambayanang Pilipino. Let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo, and I love you all. Alam mo, hindi ako kampanya, but Sal Panelo would be a very important asset sa kung tatakbo ka. Kung mapilit kitang magtakbo. Alam mo, ganun ka lang, magdamit. Bakit ka ba magdamit ng ganun? Pero okay naman, gusto man na siguro ng tao. But I said, we would be lucky, the entire country, kayong mga kababayan, maswerte kayo si Panelo, magamit ninyo ang utak ni Panelo. Sayang. Gamitin natin, make him whatever in the future. Marunong.